Nationwide. Standby Super Balita sa mga Nationwide. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas sa kapito ng umaga, alas 7:07. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Mga kapuso, meron po tayong flash report. Super Radio Flash Report. May lindol po, mga kapuso, sa Mindanao. Alangatos, pasok! Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang San Agustin, Surigao del Sur kaninang alas 6:37 ng umaga. Ayon sa PBOX na tukoy ang sentro ng lindol, 11 kilometro hilagang kanluran ng San Agustin, Surigao del Sur. May lalim ang lindol ng 58 kilometro at tectonic ang intensity 5 sa Bislig City, instrumental intensity 3 naman sa Gingog, Misamis Oriental, intensity 2. Cagayan de Oro City, Surigao City, Surigao del Norte, intensity 1 naman sa Alabel, Sarangani, Coronadal, Tupi, South Cotabato, Kidapawan City, Palo, Leyte at Borongan City. Ayon sa PBOX, asahan na ang mga pinsala kasunod nitong magnitude 6.4 na lindol at asahan na rin ang mga aftershocks. Ang yung kapusalang gatos ng GMA sa Radyo DZBB. Alan, excuse me, pakiulit. Ang sinasabi ng PBOX, may posibilidad na nagkaroon ng pinsala, yung ganyang kalakas na lindol. Ano ba? 5.4, ano? 5.4? 6.4, Mike. At 6 point. Sorry, malibas ako. 6.4? Malakas. 6.4 ang lindol. Kaya asahan na yung mga pinsala at gayon na rin ang mga aftershocks. Magnitude 6.4 na lindol, Mike. Malakas. Malakas. Ang yung kapusalang gatos ng GMA sa Radyo DZBB, walang iwanan. Super Radio Flash Report. Super Radio. Super Radio. Narito po ang mga headline ng ating super balita sa mga nationwide, worldwide, netwide para sa Lunes ng umagang ito. Ngayon pong ika-16 na araw ng buwan ng Nobyembre taong 2020, November 16, 2020. Super Radio. Bilang ng mga nasawi sa pananalasa na bagyong Ulysses, dami rin, oh. Dami, oh. Umabot na po sa 69. Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Leni Robredo magkaiwalay na bumisita sa Cagayan na nakaranas ng malawakang pagbaha. Maagap na pagresponde ng gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima ng bagyo iginiit ni Pangulong Duterte. Pagpapalabas ng dagdag na pondo sa mga probinsyang sinalanta ng bagyo, pinamamadali ng Pangulong Duterte. Presyo ng gulay mula sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, inaasang tataas. Price freeze sa LPG at kerosene sa mga lugar na matinding hinagupit ng bagyo. Mahigpit na ipinatutupad. Utak na ninyo, mga kapuso. Utak mo na rin. Utak na natin lahat. Yun, oh. Dahil ang mga kumpanya ng langis, inaasa magpapatupad po ng malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Mga lungsod ng Cebu at Davao, muling isinara ang kanilang border dahil sa pagtaas ng mga kaso naman ng COVID-19. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nasa linya po natin ang telepono si Undersecretary Renato Solidum na siya ding namumuno po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX tungkol dyan sa nangyaring lindol na yan sa Surigao. Magandang umaga po, Director at Yusek Solidum. Mike, Joel, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Opo, ano po ang report natin na yung 6.4 na lindol, may posible po magdulot ng mga pinsala, Yusek? Posible po na magdula, although wala pa tayong nakukuhang report mismo doon sa malapit sa epicentro na San Agustin, Surigao del Sur. Ang initial estimate 58 kilometers. So naman pong lindol na to, hindi natin inaasahang magdudulot ng tsunami. So far, paliban sa Bislig City na intensity 5, nag-report,
sa Rosario, Agusan del Sur din, ano? Sa mas loob pa ito ng konti, inland, ay intensity 5 din. Pero sa ating mga instrumento na nakapaligid sa Mindanao, nasukat po ng ating instrumento, intensity 3 sa Gingoog, Misamis Oriental, intensity 2 sa Cagayan de Oro City, at Surigao City, no? Sa Surigao del Norte, at pati po sa Abel, Sarangani, Coronadal, Tupig sa South Cotabato, ganun din ang Kidapawan, Palolete at Borongan City sa Samar ay nakaramdam din ng intensity 1. So malawak-lawak po ang nakaramdam. Normal po yan sa ganitong kalakas na lindol, pero so far hindi naman po mga damaging yung nai-report na intensity. Opo, malawak? Bakit po ganyang kalawak yung naapektuhan po nitong lindol na ito, Yusek? Ang mahigit magnitude 6, no, between magnitude 6 and 7 ay naituturing na nating moderate, no, strong earthquake. Strong earthquake na po yan. Classified na po yan, strong earthquake, malakas na lindol. Malakas na lindol na po yan. Opo, anong oras po ito nangyari? 6:37 ng umaga. Ba? Oo, kanina. So wala pang report ng mga napinsala. No? Ibig sabihin ba yan, walang napinsala o hinihintay nyo lang makarating pa yung mga report, Yusek? Dapat makalap yon at siguro po sa Office of Civil Defense saka sa local government. Makukuha natin yan. Opo, sige po. Dating fault line ba ito o bagong fault line, Director? Meron pong faults na malapit doon, pero isa rin sa earthquake generator na gumagalaw na dyan yung Philippine Trench. Sige po. Yusek, maraming salamat po sa impormasyon. No? Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Nasa linya po natin ang telepono si Engineer Sherwin Masangkay, ang pinuno po ng Bislig City Disaster Risk Reduction Management Office, CDRRMO. Lunsod po ito ng Bislig, mga kapuso. Hello, Engineer Masangkay. Magandang umaga po si Mike Enriquez at Joel Reyes-Bel po ito. Magandang umaga po, Sir Mike. Opo. Engineer, ano po ang epekto niyan dyan sa Bislig at mga karatig na mga lugar ninyo? Itong nangyaring lindol na ito sa Surigao? So far, sir, ina-assist pa ng mga tao natin. Wala pang nakapagbigay ng report. Pero dito sa Bislig, sa poblasyon mismo, parang okay naman kasi kanina nakausap ko yung barangay captain. Wala namang masyadong problema. Opo. Yes, sir. Ano po naging reaksyon ng mga tao? Ang balita namin, malakas yung naging pagyanig dyan sa Bislig eh. Engineer? Yes, sir. Malakas na malakas po. Kasi kanina, gising ko lang, parang yung lindol galing sa ilalim eh. Gano'ng katagal, Engineer, yung naramdaman? Madali lang. Siguro mga 10 to 15 seconds lang ata. Okay, sige. Mabuti naman at walang pinsala dyan sa informasyon at magandang umaga po sa inyo, Engineer Masangkay. Magandang umaga rin po. Opo, salamat po, Engineer Sherwin Masangkay, ang pinuno ng Bislig City CDRRMO, City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Ang oras po natin alas 7:15 minuto makalipas sa kapito ng umaga, radyo na, TV pa. apektado ng hanging amihan o yung tinatawag na Northeast Monsoon ng Ilagan, Luzon, habang tinatawag na Easterlies ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Dahil sa hanging amihan, asahan na ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may pulo-pulo hanggang mahinang pag-ulan sa riyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Ang Kalakhang, Maynila ay asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pakulog, pakidlat, lalo na sa silangang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Baka kung magkakaroon po ng ulan, yan yung ulap na may dalang ulan na dumadaan lang. Hindi yung katulad nung nangyari nung amihan. Nung Rolly, tsaka nung Ulysses na tuloy-tuloy yung ulan, mga kapuso. Samantala, inihayag po ng Pag-asa na sa susunod na 3 hanggang 5 araw ay walang inaasahang anumang bagyo o sama ng panahon sa ating bansa. Aleluya, aleluya! Bantay Panahon! Super Nationwide! Super Radio! Super Radio! Super Radio!
Umuusad po ang ating oras, alas 7:16 na po, 16 na minuto makalipas sa kapito ng umaga. Umabot na po sa 69 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa na bagyong Ulysses. Ayon kay Undersecretary Ricardo Halad, Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kahapon ay nadagdag ang bilang ng mga namatay mula sa Cagayan. 24 sa mga nasawi ay mula sa Region 2, 17 sa Calabarzon, 10 sa Cordillera, 8 sa Kabikulan, 8 sa National Capital Region at 2 sa gitnang Luzon. 21 naman ang naitalang nasugatan habang 12 ang nawawala pa. Parehong yung dalawa na naidagdag ay sa Cagayan. So bringing the total dito sa Cagayan ng casualties 10 na. Opo. Yung 69 naman ay buong Luzon yun halos. Except ang wala lang casualties dyan ay ang Region 1. Tinig po yan ni NDRRMC Executive Director Ricardo. Umabot na sa 1.6 na bilyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura sa pananalasa ng bagyong Ulysses. Iyan ang sinabi ni Public Works and Highway Secretary Mark Villar kasunod ng inspeksyon sa Region 2 at sa iba pang lalawigan na hinagupit ng bagyo. Ngunit kung susumahin ang kabuang halaga ng mga pinsala sa mga nagdaang bagyo, umakyat na sa halos 8 bilyong piso ang pinsala sa mga infrastruktura. Sinabi naman ni Villar na sa ngayon ay tuloy ang kanilang clearing operation sa Cagayan at Isabela, baging sa Ifugao. Ang oras po natin ay umuusad, alas 7:18. Alas 7:18, 18 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Ready na. Disiplina pa. Bumisita si Pangulong Duterte sa Cagayan kahapon para alamin ang pinsalang idinulot ng malawakang pagbaha. Nagsagawa ng tinatawag na aerial inspection ang Pangulo kasama sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at Senador Christopher Bongo. Matapos ang tinatawag na aerial inspection, pinangunahan ng Pangulo ang pulong balitaan kasama ang kanyang kabinete. Pinaiimbentaryo ni Presidente Duterte kay Cagayan Governor Manuel Mamba ang mga negosyo ng pagmimina. Diyan po sa may Cagayan. Ayon kay Mamba, maraming bundok sa kanilang lugar ang ginawa ng maisan na posibleng dahilan ng malawakang pagbaha. Conversion of mountainous and forest areas into corn areas. I think very rampant po ngayon ito. Pati mga mountains po are ginawa nilang mga corn land. I think this has to stop. Tinig po yan ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Ngunit sa tingin ng Pangulo, ang pagmimina ang dahilan ng malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela. Ang importante yung control ng mining. Kasi pag it loosens the pagkabutas, maraming butas, maraming tubig pumapasok sa loob ng lupa. That's why pagka landslide, it loosens the soil. So kaya ang mining maraming butas, yan ang anuhin mo, i-control mo. Hinig po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bumisita din sa Cagayan si Vice Presidente Leni Robredo. Kabilang sa mga binisita po ng Vice Presidente ang Linao East at Anafunan, lungsod po ng Tugigaraw po na labis pong naapektuhan ng baha. Sa paglilibot po ng grupo ni Robredo, sinabi po niyang may mga lugar na umuhupa na po ang baha at meron pa rin nakalubog sa baha. Pinuntahan din nila ang mga nanawagan ng rescue pero meron ding ang hinihiling lamang ay pagkain at mainom na tubig. Meron kami listahan ng lahat na pinaabot sa amin na request, calls for help. Iniwan namin sa team. Yung instruction natin, mabisita o matawagan. Actually, karamihan sa kanila natawagan na. Pero i-check lang yung status nila. Tinig po yan ni Vice Presidente Leni Robredo. Ang super balita sa umaga nationwide. Mga kapuso, mga kaibigan, naranasan nyo na ba yung mahirap gumalaw sa umaga? Oo di naman. kaya, nahirapan kayo makatayo. Pagkatapos umupo na matagal. Naku. Sakit, aray ko. Ganon. May kakilala akong ganyan. Paparinig ba itong sibang? Bakit, Mike? Bakit, ha? Okay. Isa kasi po ang paninigas ng katawan sa tatlo